Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po Diyos, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo sa kanyang presensya, maging ang ating mga online viewers, isa po mapagpalang hapon, at Merry Christmas po sa bawat isa. Dahil ito po yung panahon na kung saan ay celebration po or month of Christmas. So this time, ang ating pong topic, it is about Jesus came to the world. Tunay po na dumating sa mundong ito si Jesus. Sino si Jesus? Siya po ay anak ng Diyos. Sabi po dyan sa ating text, in John chapter 1, verse 14, sabi po niya sa kanyang banal na salita, John chapter 1, verse 14, the Word became flesh. Ang salita ay naging tao. And made His dwelling among us. Dumating po sa mundo ito. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. So, dito makikita po natin, kasi kung babasahin po natin ang book of Genesis chapter 1, noong create po ni Lord ang mundong ito at lahat ng bagay sa mundong ito, no? He spoke, no? Nagsalita ang Diyos. No? At ang salita ng Diyos, ito po ay nangyari, naganap. So, ibig sabihin, sa simula pa lamang, the Word is there. At ang word na ito, sabi po dyan, became flesh. So wala pong iba, kundi ang tinatawag na word and Jesus, they are one. Yan. Kaya ayun pong mga kuwan natin, yan. Who is the word? Yun yung question na isa di ba? Kung hindi pa po natin yung masasagot, ako. Yan na, napakaklaro po. Word and Jesus, they are one. So, dahil po ang salita ay naging flesh, naging tao na isilang sa mundong ito, kaya meron pong Christmas na tinatawag. Without Jesus Christ na naipanganak sa mundong ito, wala pong celebration ng Christmas. Amen. At salamat kay Lord dahil tunay na merong Kristong isinilang sa mundong ito, the Word became flesh. Kaya every year, meron pong celebration ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Meron pong reason or purpose kung bakit siya isinilang sa mundo ito. So there are special purpose. Number one is that to rescue mankind from Satan's power. Yan. Bakit isinilang sa mundo ito ang anak ng Diyos? Bakit ang salita ay naging tao at iyan ay walang iba kundi si Kristo? Merong reason. Sabi nga din, special purpose. Number one is that to rescue mankind from Satan's power. Isa po ito. Dumating siya sa mundong ito dahil gusto po niyang iligtas sa kamay ng demonyo. Hindi ba ninyo alam mga kapatid, isinilang tayo sa mundong ito na ang espiritu pala, no, na kumikilos sa buhay natin ay espiritu ng dyablo. Wala tayong kamuwang-muwang. Hindi natin alam. Pero yun po yung nangyari. But praise the Lord, because Jesus came in this world in order to rescue us from Satan's power. At ano po ang ginawa ng Panginoon at ibinigay sa atin? Sabi dyan sa Luke 19 verse 10, sabi dyan, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Amen. So ang anak ng Diyos, tunay po that Jesus, He is 100% Son of Man
and 100% Son of God. True or false? No. Yan. No. No. 100% tunay. No. So, ang anak ng tao, sabi diyan, came to seek and to save what was lost. Hinanap niya ang mga naliligaw na tupa. At isa po tayo doon sa mga naligaw. But praise the Lord, dahil nahanap po tayo ng Panginoon. Nahanap tayo dahil nagpahanap ka, kapatid. Amen. Kasi hindi po tayo mahahanap ng Panginoon pag nagtatago tayo. Pero dahil lumabas din tayo dun sa ating pinagtataguan, kaya nahanap po tayo ng Panginoon. Praise the Lord. No? So, in Colossians 1 verse 13, sabi din dyan sa kanyang salita, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves." So from the kingdom of darkness, God transferred us into the kingdom of light. Kaya meron na pong ilaw yung buhay natin, mga kapatid. Yung direction ng buhay natin ay meron ng patutunguhan. Kung noon, parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, walang direction, kung ano lang yung maisip mo, yun yung gagawin mo. But now, ito po yung maganda dahil nagbibigay po siya ng ilaw sa ating daraanan. Amen. So, from the kingdom of darkness, He transferred us into the kingdom of light. Now that we are in the kingdom of light, kaya nakikita na po natin, no? Alam natin ngayon kung saan tayo patutungo. No? Kaya yun po yung napakaganda, mga kapatid. Dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay handang-handa po tayong iligtas sa kamay ng kaaway. Dahil ang totoong kaaway sa mundong ito ay hindi yung mga taong nanakit sa atin, kundi si Satan together with those evil spirits, sila yung totoong kaaway. Our enemy is not flesh and blood, but those who are principalities, sabi yan, yung mga masasamang espiritu, na patuloy ng ginagawa po nila ay binibihan nila ang tao. What is the work of Satan? To kill, to destroy, and to steal. Kaya marami po siyang ninakaw sa buhay natin. Marami siyang sinira. Lalo na yung word na destroy. Ay, ang dali niyang manira kung hindi po tayo aware. Ano yung kanyang sinisira? Naninira siya ng relasyon, naninira siya ng employment, di ba? Yung bang bigla na lamang nag-terminate ka na hindi mo mawari kasi paninira yun. No, yan ang kanyang trabaho. But praise the Lord, because of the Lord Jesus Christ, meron po tayong aasahan. Kasi meron tayong kakapitan at meron tayong lalapitan. So yun yung napakagandang balita. So another special purpose is that to give His life as a ransom to buy us back. Yan yung number 2 natin. To give His life, ibinigay niya ang kanyang buhay as a ransom to buy us back. No? Na ibinigay niya yung kanyang buhay. Ang pinantubos po ay yung buhay ng Panginoon. No? So, binayaran po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya alam ninyo, mga kapatid, imbis na tayo po yung maipako sa krus, ginawa na po ng ating Panginoong Jesus. Minsana na po siya na ipako sa krus. And Matthew 20 verse 28, sabi po ng Panginoon, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Yan ang kanyang ginawa. That is another purpose kung bakit kinakailangan maging tao ang anak ng Diyos sa mundong ito, upang sa ganun po, ikaw at ako ay maligtas. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at ang pinantubos ng Panginoon ay ang kanyang banal na dugo. Okay, number 3. Number 3 purpose is that to destroy the work of Satan in our lives. Kanina rescue from Satan's power. Ngayon naman to destroy. Masisira ang trabaho ni Satan in our lives.
Sabi nga natin kanina, ang gustong-gusto niyang gawin sa buhay po ng bawat isa, especially for those na nananalig sa Diyos. Yung mga walang Kristo sa kanilang buhay, ay sabi ni Satan, ay okay lang kasi sa akin ka na. Pag-aari na kita, kaya gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pero yung mga mananampalataya kay Kristo, of course, ang gusto natin maglingkod kay Kristo, no? So, binabantayan po niya ngayon ang bawat isa sa atin. Kaya ingat po tayo dahil merong nakabantay. At ang nagbabantay na yan, ang gusto niya ay sirain ang buhay mo. But praise the Lord, dahil meron po tayong kakampi. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. 1 John 3 verse 8. Sabi diyan, He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya nga po may pagbabago sa buhay po natin. Noong walang Kristo, ay grabe tayong magsalita ng masama. No? Grabe tayong gumawa ng hindi tama, di ba? Minsan na lamang sa mga pananalita natin, kung ano yung lumalabas sa bunganga natin, and then minsan sa action natin, no? Wala tayong pakialam, may masaktan man o wala, may masagasaan man o wala, wala tayong pakialam. But we come to know God in our life, na-realize natin, ay noon pala, grabe ang ginagawa ko, ganito pala ako noon. No? Number 1 na chismosa, lalo na pag mayroon ka lang masabat na balita, ayan, naninira ng kapwa. No? But when we have Jesus Christ in our life, we realize na, ay mali pala, kinakailangan mabago. Kaya nga po may pagbabago sa isang believer, sa isang mananampalataya. The old has gone, the new has come. Amen. Dahil tunay po, ito ang dahilan, ito ang reason kung bakit dumating si Jesus sa mundong ito. Upang sa ganon, ay hindi po totally na tayo ay gagamitin ng dyablo. Kasi ginagamit po ng dyablo ang tao para gumawa ng hindi tama. Kaya yung mga taong gumagawa ng mali, nagkakasala sa mundo ito, alam po niyo, nagpapagamit sila sa dyablo. Hinahayaan nila na ang dyablo ang mag-control sa buhay nila. But praise the Lord for those na meron ng Kristo sa buhay natin, huwag nating hayaan dahil si Kristo ang gagawin niya, siya ngayon ang maninira kay dyablo. Amen. Na hindi niya hahayaan na si dyablo ay magtagumpay na sirain ang buhay natin. Kaya yun po yung isang reason. Kaya napakainam po na may Kristo sa buhay natin. Okay, another na reason is that purpose kung bakit dumating si Jesus sa mundo ito, of course, to give us eternal life. Para tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ang ating natural life ay may hangganan. Amen. Limited lamang po yung buhay natin sa mundo ito. But we have eternal life. At ito po yung ating spiritual life. Dahil even in the Bible, sabi doon, merong unang kamatayan at merong pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, ang katawan natin na maaagnas, babalik sa alikabok, yan ang unang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan ay ang kaluluwa na mapunta sa impyerno. Yan ang pangalawang kamatayan. But for those who believe at naglingkod kay Kristo, mararanasan lang nila ang unang kamatayan. Ang katawang lupa ay babalik sa alikabok. Pero ang pangalawang kamatayan, yan po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang pupunta po sa impyerno ay kaluluwa. Pag sinabi natin kaluluwa, it is our 5 senses, it is your emotion, it is your will,
ang buong pagkatao, and that is called kaluluwa. Yan ang pupunta sa impyerno, which is, sabi doon, the lake of fire is the second death. Yung mga walang Kristo sa kanilang buhay, yun ang kanilang destinasyon. But for us, kaya nga pinapapakinggan natin ang salita ng Panginoon so that we will know it. Para ano ba ang pipiliin natin, mga kapatid? Mananatili ba tayong maglingkod sa Kanya o tatalikod tayo? Remember, temporary lamang po ang buhay sa mundo ito. What we are looking and longing for is life eternity with the Lord Jesus Christ. 1 John 5:11-12. Sabi po dyan sa 1 John 5:11-12, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Amen. So ang buhay na walang hanggan na ito ay nasa Kanyang anak. Kaya mga kapatid, pag walang Kristo sa buhay, walang buhay na walang hanggan. Dahil siya lamang po yung nagbibigay buhay. Remember, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya ang tao ay kinakailangang may Jesus sa kanyang buhay. Verse 12. He who has the Son has life. Kaya kung tinanggap natin si Jesus, nagpapatunay lamang mga kapatid na meron tayong buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Wala daw siyang buhay. Ang tinutukoy po dito is the eternal life. Kaya pala no wonder, sa mundong ito, marami po tayong nakakasalubong buhay, pero sa harapan ng Diyos ay patay. Parang sumbi. Patay, bakit patay? Walang connection sa Panginoon. Wala silang espiritu ng Diyos, kaya sila ay patay. At galing tayo dyan. Ganyan tayo nung tayo isinilang sa mundong ito. No? Tayo ay tinuturing na patay sa harapan ng Diyos. But praise the Lord, dahil nabuhay tayo mga kapatid. Paano po tayo nabuhay? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nung tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior, dumating sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang Espiritu ng Panginoon na yan ang bumuhay sa atin. Kaya meron po tayong aasahan at alam natin na hindi lamang po dito sa mundo ang buhay natin, kundi meron pong eternal life na naghihintay sa bawat isa sa atin. John chapter 3 verses 16-17. The heart of the Bible, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Yan. Kaya may Christmas, kasi ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, His one and only Son, nag-iisa lamang po, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya salamat sa Panginoon dahil ikaw at ako ay naniwala. Naniwala po tayo. Pinili po nating maniwala sa Diyos. Pero kung hindi mo pinili, kapatid, na maniwala sa Kanya, hanggang ngayon, you are spiritually dead in the sight of God. But because tayo ay naniwala, no? Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos na kung saan napakinggan natin ang salita ng Panginoon. Salamat sa mga taong nagyaya sa atin na dumalo sa gawain ng Panginoon at napakinggan natin ang Kanyang salita. At nung napakinggan natin ang Kanyang salita, tinanggap natin. Dahil tinanggap natin, nakita natin doon unti-unti, nalalaman natin na buksan ang ating spiritual life na dating kandado na kanak dati. But praise the Lord, dahil nagkaroon ng chance na mabuksan because of the power of the Word of God. Dahil napakinggan natin ang salita ng Diyos, kaya ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Which is, mula noon hanggang ngayon, very powerful ang salita ng Diyos. Kaya inihahayag po natin ang Kanyang salita. Amen.
Minsan, sinasabi natin na hindi ako marunong mag-share, hindi ako marunong mag-preach, magturo ng salita ng Panginoon. Pero pag nandun na yung ating willingness to obey the Word of God, minsan hindi natin namamalayan, no? Na lumalabas na lamang yung mga sinasabi natin na you will be amazed. Paano ko yun nasabi? Because of the power of the Holy Spirit, the anointing that the Holy Spirit give unto us. Kasi sa atin yung Espiritu ng Diyos, kaya alam po ninyo, wala po tayong dapat ipangamba. As long as we are willing and we are available to do the work of God, God is able to give us the ability to do it. Amen. Kaya mga kapatid, wag po kayo mag-depend sa, hindi ko naman kaya. Wala naman akong alam. No. Ang mahalaga po, ang tanong, willing ka ba? Available ka ba? Pag sinabi mong yes, you are willing and you are available, God is able to give you the ability to do it. Alam po ninyo, pag trabaho po ni Lord, magaling si Lord. No? Ang alam natin minsan, ay, hindi magagawa kasi wala ako. But you know, the work of God, no, meron at meron siyang i-provide. No? Kaya mahirap kung magpa-importante sa Panginoon. Pag nagpapa-importante tayo, ay, God is able to use. Sabi nga, baka mamaya ang mampuri ay bato. Hindi ba tayo nahihiya kung yung bato ang mag-praise the Lord? Isn't it? Oh, yung mga dahon nga lamang, imagine. Ang mga dahon ng punong kahoy, why it is, na ang mga dahon ay nakatihaya. Hindi ka makakakita ng dahon na pabaliktad. Pansinin po ninyo, ang mga dahon ay tihaya. Nakatihaya po ang mga dahon. At kung may hangin, sila po ay nagpupuri sa Panginoon, sumasayaw. O, marunong silang sumayaw, marunong silang pumalakpak, no? At kung malakas ang hangin, palundag-lundag pa sila. Magpapatalo ba tayo sa dahon, mga kapatid? Samantalang ikaw at ako ay nilikha niyang kawangis niya. So it is a challenge to each one of us. Kaya salamat kay Lord. Dahil tunay po na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, ituloy po nating basahin. And verse 17, sabi niya, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So dumating ang anak ng Diyos sa mundong ito, hindi po tayo para husgaan. Sabi niya, into the world to condemn. To condemn the world, for God did not send His Son into the world to condemn the world. So hindi po dumating sa mundong ito si Jesus para husgaan ang mundo, kundi sabi niya dyan, but to save, para iligtas ang mundong ito. Remember, ang mundong ito, dito tayo nakatira, mga kapatid. Kaya mahal ng Panginoon, that's why God so loved the world. Mahal niya ang mundo. Dahil ang mundong ito, dito nakatira ang mga taong create niya in His own image and likeness. At salamat kay Lord, dahil isa tayo doon sa talagang tinanggap natin. No? Isa tayo doon sa nag-response. Because it is our choice. Pinili natin na kilalanin siya. Because all of us, we have freedom of choice. And this freedom of choice, kahit na nagkasala ang tao, ito po yung hindi tinanggal ng Diyos sa tao, ang karapatang mamili. Kaya tingnan mo kapatid, di ba? Ang freedom of choice, ini-a-apply natin in every areas of our life. Yun nga lamang damit isusuot mo ngayon, pinili mo yan. Kasi yan yung gusto mong isuot. No? Hindi lang basta-basta na, uy, palda o sige, ikaw na nga. Diba?
Kundi kahit pa paano, pero kung wala ka talagang option, no? Kasi wala kang pagpipilian, ito na nga. Pero kung meron kang pagpipilian, mamimili ka isang kasi isa yan sa ibinigay ni Lord sa atin. We have freedom of choice. Pipiliin natin, no? Kung sino yung mga magiging kaibigan. Sa inyong mga may asawa, pinili mo sila kayo. Kaya kung just in case na sila kayo ay alam mo na kung ano ang ginawa niya, kasi uso-uso daw yung nangapit bahay, pasensya ka kasi pinili mo. So, pagpili, we have freedom of choice. Salamat dahil pinili po natin na papasukin si Kristo sa buhay natin. Amen. Pinili natin na isali siya sa buhay natin. Amen. Dahil alam natin na kung kasali si Kristo sa buhay natin, ay merong mangyayari at patutunguhan ang buhay. So, salamat sa Kanya. John chapter 10 verse 10. Sabi natin, ito yung gawa ng dyablo. The thief, siya po ay magnanakaw. Comes only to steal and kill and destroy. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Amen. So, ibig sabihin, buong-buo, whole. Hindi sinabi ni Lord na half lamang ibibigay ko sa iyo. Kundi totally po. Totally. Kaya alam po ninyo, kay Lord, wala siyang reservation. Kung walang reservation kay Lord, sana ganun din po tayo. Na ang paglilingkod din po natin sa Kanya ay buong-buo. 100%. Amen. Okay. Another purpose why Jesus came to the world is that to give us new birth into the family of God. To give us new birth into the family of God. John chapter 1 verse 12. Sabi po dyan sa John chapter 1 verse 12, Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Actually po, nung ini-apply natin ang John chapter 1, verse 12 sa buhay natin, diyan lamang po nag-umpisa mga kapatid, na ikaw at ako ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, magkaroon tayo ng karapatan, right? Dahil meron na tayong karapatan na maging anak ng Diyos, kaya ang gagawin natin ngayon ay we need to do our part. No? Para totally makumpleto na at the end of the day ay i-declare niya na we are His children. No? Ano yung pamamaraan natin? Just like today. This is one way na ginagawa natin para patunayan na tayo ay anak ng Diyos. Ang magpuri sa Kanya, mag-aral sa Kanyang salita, dahil kung tayo po ay nakikinig at nag-aaral sa salita ng Diyos, at ini-a-apply natin sa buhay natin, nalalaman natin ngayon kung ano ang gusto ni Lord na gagawin natin sa mundong ito. Kaya hindi lamang po tayo tagapakinig ng Kanyang salita, kundi higit sa lahat, we need to apply the Word of God in our life. Mamunga po ang salita ng Diyos sa buhay po natin. At nagpapatunay na tayo nga ay anak ng Diyos. Kaya yung pagiging anak ng Diyos natin, talagang nandun na gagawin natin, ipapakita sa mundo na tayo nga ay anak ng Panginoon. Kaya hindi po tayo naniniwala doon na as long as you receive Jesus as your Lord and personal Savior, wala ka nang gagawin dahil anak ka na ng Diyos. Hindi po. Because there are some believers, sabihin na natin believers because they believe in the Lord Jesus Christ, pero ang status po nila, sila lamang po yung Kristiyano sa muso, pero hindi sa puso.
Yun ang pagkakaiba doon. Kaya, salamat kay Lord dahil binigyan po niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil may karapatan tayo, so we need to do our part upang sa ganun ay tunay at totoong makitaan na ang bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. Another is that to restore our fellowship with God the Father. This is one way. One purpose, special purpose why Jesus came to the world is to restore our fellowship with God the Father. Mare-restore po, mga kapatid, ang fellowship. And 1 John 1:3. Okay, sabi diyan sa 1 John 1:3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. No? Kaya, kung ating titingnan, there is restoration. That's why fellowship is very, very important. Amen. Gathering together. Amen. So when we are gathering together, alam natin, mga kapatid, na nandun po na nalulugod ang Diyos. If we are gathering together, dahil kasama po natin ang Diyos Ama, kasama natin ang Diyos Anak, kasama natin ang Holy Spirit. Fellowship with one another. Why Jesus came to the world? Bakit nga ba dumating si Jesus sa mundong ito? Sabi natin kanina, for a special purpose. To rescue mankind from Satan's power, to give His life as a ransom to buy us back, to destroy the work of Satan in our lives, to give us eternal life, to give us new birth into the family of God, to restore our fellowship with God the Father. At hindi lamang po yan. Hindi lamang merong purpose. Another is that to show us what God is like. Yan. Kaya dumating dito sa mundo ang anak ng Diyos to show us what God is like para ipakita kung sino ang Diyos. Kaya nga po, ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. He is 100% man at the same time 100% God. To show us what God is like. Because He showed us God's love. Ipinakita po niya sa atin ang pagmamahal ng Diyos. 1 John 4 verses 9 to 10. Sabi niya dyan, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Para ipakita ang kanyang pagmamahal. Sino kayang nanay o magulang ang isasakripisyo niya ang kanyang anak para lamang maligtas ang isang tao? No. Sa isang mother, kaya mo ba na ibigay yung anak mo para maligtas ako? Napakalaking question mark siguro. Hindi kita kaano-ano. Bakit ko ibibigay yung aking anak? No? Pero ang Diyos po, hindi po siya nag-atubili na ibigay yung kanyang anak. Para sa ganon, ikaw at ako ay maligtas. And that is one way na ipinakita ni God ang kanyang pagmamahal sa tao. Kaya wala po sanang magsasabi sa atin na walang nagmamahal sa akin. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya huwag natin sasabihin na
Sa mundong ito, walang nagmamahal sa akin, ulila ako sa mundong ito. Kapatid, hindi ka ulila dahil merong nagmamahal sa iyo, ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Dahil tunay, no, na mahal ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Hindi lamang po yan na ipakita ang kanyang pagmamahal, kundi He showed us God's power. Aside from God's love, He showed us God's power, ang kapangyarihan ng Diyos. Actually po, sa buhay po natin, marami na po tayong naranasan na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, isn't it? Kaya nga meron tayong testimony. Kasi kung wala kang testimony, hindi mo masasabi na naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos na ito ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Example po, in Matthew chapter 4, verse 24. Sabi diyan, in Matthew chapter 4, verse 24, news about Him is spread all over Syria, and people brought to Him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and He healed them. Amen. Praise the Lord. Kaya there is healing in the Lord. Nagpapagaling, ipinakita niya. Kaya nung kapanahunan po ng ating Panginoong Jesus, no? Nung siya ay nandito sa mundong ito, talagang yung kagalingan na ginagawa po niya sa mga tao. At kahit na noong nawala na po siya sa mundong ito, at siya ay bumalik sa kanyang Ama, is still the power of God is continue to move in this world. Is still pa rin po. Kaya nga, meron pong mga gift of healing. No? Talagang ipag-pray mo ang may sakit, gumagaling. At binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga anak. As we lay our hands on sick people, they will be healed. Kaya ang mga anak ng Diyos ay isang doktora. Pakiwagayway na yung ating mga kamay. There is power sa ating mga kamay. Kaya dapat po yung mga kamay natin na yan, ang bawat hawakan natin ay pagpapalain ni Lord. Amen. Hindi hawakan mo yung vacuum sira. Hawakan mo yung washing machine sira. Ay, hindi. No. Dapat ang hawakan natin ay pinagpapala. Amen. Amen. Yes. Kasi makapangyarihan po yung ating mga kamay. There is power. Another example in Mark chapter 1 verse 34. Sabi diyan. And Jesus healed many who had various diseases. So ibig sabihin, iba't ibang klaseng sakit pinagaling ng Panginoon. He also drove out many demons. Nagpapalayas ng demonyo. Even for us, isn't it? Yeah. Pwede tayo magpalayas ng demonyo. Nagpapalayas tayo ng demonyo. But He would not let the demons speak because they knew who He was. Kaya wag po kayo matakot sa demonyo, Kasi you have the power and authority to cast out demons. And Mark chapter 4 verses 37 to 41. Tingnan po natin yung mga example kung paano po ipinakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Next verse. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? Verse 39. He got up and rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Imagine that. Yung malakas na alon, sasabihin mo lang, quiet, tumigil ka dyan. Huminto ka. Quiet, be still. At manatili ka. Then the wind died down and it was completely calm. Nawala yung mga alon.
Diba? Kung titingnan natin, no? God commanded. Sabi ni Lord, no? Pag ako'y umakyat sa langit, sabi ng Panginoon, ibibigay niya, magbibigay siya, which is the Holy Spirit, para the more na we can do greater things because of the Holy Spirit. So, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Next verse. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Faith lang pala ang kailangan, mga kapatid. Na? Faith. Kaya nga kinakailangan yung faith po natin, pananampalataya natin ay lumago. Verse 41. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Dahil tunay na siya ay anak ng Diyos, no? Siya ay Diyos, makapangyarihan. Kaya everything is able to obey in Him. Mag-o-obey po sila. Di ba kung magbabasa ka ng Bible nga, in the Old Testament, meron yung labanan. I think it is in the book of Joshua, na sabi niya, "Sun, be still." Imagine that. Nakikipaglaban, no? Para hindi dumilim. You can command the sun. Sun, be still. So, yung sun, no, talagang hindi nandyan pa rin. Hindi nabago yung kanyang posisyon, kaya natalo yung mga kasama. Nagpapatunay lamang po, ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid. Another is that in John 11, verses 43 to 44. So, when he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out!" Ano kasi ang nangyari kay Lazarus? Si Lazarus may sakit. And then ang nangyari sa kanya, namatay siya. So siya ngayon ay inilibing dun sa kuweba. And then, nung dumating po si Jesus, sabi sa kanya, patay na si Lazarus. So sabi ng Panginoon, nasaan siya? So ayan, pumunta sila doon sa kuweba, kung saan, doon po inilibing si Lazarus. So, ito sabi ni Lord, when he had said this, Jesus called in a loud voice, kaya sabi niya, "Lazarus, come out! Lazarus, lumabas ka dyan!" Verse 44. The dead man, ang patay, came out. Posible, patay. Paano lalabas yung patay? Lumabas na eh. Di ba sabi dyan, the dead man came out, lumabas yung patay, his hands and feet wrapped with strips of linen. Parang mami ang itsura, balot. Paano kaya yung lumabas? Lumundag-lundag siguro, parang grasshopper na lumabas sa kuweba. And a cloth around his face, pati pala yung mukha, balot. Parang mami. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Kung i-imagine natin, wow, grabing kapangyarihan. Patay na ng ilang araw. Sinabi lang ni Jesus, tinawag lang yung pangalan. "Lazarus, come out!" Lumabas yung patay. Nakabalot. So nagpapatunay lamang po na makapangyarihan ang Diyos. Kahit nasabihin ng patay, kung gustong buhay ng Panginoon ay mabubuhay. Kung yung patay nga nabuhay pa, how much more yung may sakit lang. Hindi pa patay yung may sakit. Buhay na buhay. Sakit. Kaya kung ating titingnan, ang susi ay faith, pananampalataya. Amen. Kaya pala palaging sinasabi ni Lord,
being a Christian, a believers, we need to live by faith and not by sight anymore. I-apply natin sa buhay natin every time ang faith, pananampalataya mga kapatid. Also, the Lord Jesus shared our sufferings in His life. Hebrews 4 verse 15. Sabi po yan sa Hebrews 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." So we know that Jesus Christ, He is our example. No? Ipinakita po niya kung paano po mamuhay sa mundong ito, no? Na even there are a lot of temptation, but He can overcome temptation. So ganun din po ang bawat isa sa atin, that we can also overcome temptation, just like our Lord Jesus Christ. Because God knows kung hanggang saan, kapatid, ang kahinaan at kalakasan ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo pare-pareho ng kalakasan, hindi po tayo pare-pareho ng kahinaan. Bawat isa sa atin, maaaring yung kahinaan mo, kapatid, ay kalakasan ko. Yung kalakasan ko naman ay kahinaan mo. Kaya kung makikita lamang po natin ito, maganda kasi magiging balanse, di ba? Pag nagsama-sama, kaya tingnan po ninyo, minsan ang pinagsasama-sama ng Panginoon yung mga iba't ibang ugali. No? Gustong-gustong i-mix ni Lord yan. Kasi maganda kasi yung combination. Pag iba't iba yung ugali, iba't iba yung sitwasyon, pag pinagsama yan, maganda ang combination kasi nandun po na nababalanse. Paano nababalanse? For example, yung isa, dadak ng dadak, yung isa naman tahimik. Pag pinagsama mo yan, balanse. Sakit. Talagang nasa middle. Kaya nga, pag pinagsama ni Lord yan, pag minix, maganda ang outcome. Kasi tingnan ninyo, kung sa school sana, kung teacher, magbibigay siya ng grade, no? Ibibigay niya ang average, for example. No? For example, sa math mo, nakakuha ka ng 70, sa English mo 100, and then sa Filipino subject mo ay 80. So, 70 plus 100, 170 plus 80, 250. 250 divided by 3. Gagawin ng Panginoon. 8, 24. So, ang average ay 82. So, pasado ka. Diba? Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Average. Kaya, ang galing ng Panginoon. Okay. And 1 Peter 2 verse 24. Yan. Alam natin yung naging kwento ng Panginoon, tunay na siya ay sinilang sa mundo ito. At alam din po natin kung ano yung ending ng kanyang buhay. Sabi niyan sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Praise the Lord. No. Kaya alam po ninyo, talagang inialay ni Lord yung kanyang buhay upang sa ganon, mga kapatid, tayo po sa mundong ito ay makapamuhay ng may kabanalan. At sabi po niya dyan, we can also live in this world na kahit po meron tayong mga nararamdaman, pero at the end of the day, God will give us strength. Merong bagong kalakasan every day na ibinibigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakainam po na talagang kasali sa buhay natin si Jesus
huwag na huwag po natin iiwanan. And then sabi ulit doon sa Ephesians 2 verses 4 to 6, sabi niya sa Ephesians 2 verses 4 to 6, "But because of His great love for us, God who is rich in mercy," talagang habagin po ang Diyos, Amen. "made us alive." Binuhay po niya tayo with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. What is grace? Grace means unmerited favor. Pag sinabi nating unmerited favor, ang grace, ibig sabihin, kapatid, hindi mo deserve, pero ibinigay ng Panginoon. Di ba ang ganda? Hindi natin deserve kasi makasalanan tayo. Pero kahit na hindi natin deserve, God give unto us. And that is the grace of God. Nang dahil po sa grace po ng Panginoon. Unmerited favor. Kaya ikaw at ako ay naligtas. Verse 6. "And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus." Kaya ang mga mananampalataya kay Kristo ay kasama ng ating Panginoong Hesus na tunay po merong pag-asa at meron tayong aasahan sa mundong ito. Kaya kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon, kundi patuloy po tayong manilbihan sa Kanya. Hindi lamang po dahil sineselebrate ang Christmas na tayo po ay naglilingkod sa Kanya, kundi bilang mananampalataya, every day, every time in our life, nandun po na tayo naglilingkod sa Kanya. And our conclusion, John 14 verses 1 to 3. Dito po tayo magtatapos sa verses nito. Sabi ni Lord, "Do not let your hearts be troubled." Kaya yung mga puso, ingatan. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta na yung puso mo dyan? Maaari yung puso mo nabibigatan, pero alam mo kapatid, pag hahayaan mo na yan ay hahawakan ni Kristo, gagaan ang puso natin. Amen. Kundi ang mangyayari sa puso natin, parang kahit na may problema, okay lang. No? Okay lang. Na mararamdaman mo talaga, damang-dama mo, na kasama mo si Kristo sa buhay mo. Sana ganun po yung status ng bawat isa. Na kahit na anuman po yung pinagdadaanan natin, still pa rin na nararamdaman natin na yung puso po natin ay payapa. Do not let your heart be troubled. Ang gawin, magtiwala sa Diyos, magtiwala kay Jesus. Trust in God, trust also in me. And then in verse 2, sabi niya dyan, "In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you." Sinabi na po ito ng ating Panginoong Jesus na He is there, na inihanda niya ang lugar na pupuntahan po ng bawat isa sa atin. Kaya meron po tayong mansion na naghihintay. Sa NIV kasi, rooms yung inilagay dyan. Pero sa King James Version, mansion. Pwede bang mahanap natin yung King James Version? No? Para at least makita natin yung difference ng word na rooms at mansion. Sa King James Version, sabi ka, ayan, "In my Father's house are many mansions." Kung bakit ginawang rooms lang doon sa NIV, mas maganda ng dihamak, the word mansions. "If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Amen. Kaya kapatid, just go on up para darap na natin yung mansion natin. Amen. Hindi man tayo nagkaroon ng magandang bahay sa mundong ito, at least may mansion tayong darap na. And verse 3, sabi po dyan, "And if I go and prepare a place for you," ito po yung event na hinihintay natin right now. Ang pangako ni Lord, "I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So mga kapatid,
do not miss this event na darating ang Panginoon sa kanyang pagdating. Kung buhay pa tayo sa kanyang pagdating, no? Do not miss that event. Sana makasama tayo. Kung just in case, no? Naunat ang dalawang paa natin, makakasama din tayo dahil, no? Mabubuhay na muli. The mortal body will become immortal. No? Ang katawan natin, it will change into glorified body with a twinkling of an eye. So whether patay or buhay, do not miss this event na sinabi ni Lord, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Kaya mga kapatid, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod. Kaya kung baguhan tayo, just keep on. Ang mahalaga po ay nabigyan tayo ng chance na maglingkod sa Kanya. Kaya now that God called, it's one of us, what we need to do also is to do our part. Remember, our salvation, it is a gift of God. But we need to work out our salvation with fear and trembling. Kaya mga kapatid, the best thing that we can do habang tayo po ay may buhay sa mundong ito ay ang maglingkod sa Kanya. Hindi po yan nasasayang. Kaya nandun po sana ng priority natin. Ang aim natin sa buhay natin ay ang maglingkod sa Kanya ng buong buo. Dahil mga kapatid, alam natin na darating ang time, ang buhay po natin ay magiging perfect in the sight of God sa Kanyang kaharian. Amen. Panginoon, salamat o God, dahil tunay nga po, Lord, sa mundong ito, isineselebrate, Lord, ang iyong kapanganakan. Panginoon, salamat dahil naunawaan po namin, nalaman po namin, Panginoon, ang purpose, ang reason, kung bakit ikaw ay sinilang sa mundong ito. Dahil gusto mong ihayag, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, salamat dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon. Nung tinawag mo po kami, Panginoon, nag-respond po kami, O God. Lord, salamat. Dahil isinali ka namin sa aming buhay, Panginoon. Kaya dalangin po namin, O Diyos, hawakan mo po ang aming mga buhay. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Palakasin mo kami, O Diyos, sa mga bagay-bagay na nagagawa po namin hindi tama sa mundo ito. Lord, nandyan ka palagi, O God, na naggagabay sa amin, O God. Dahil ang naisip po namin, Lord, ay makasama ka pagdating ng takdang panahon na ang buhay po namin, Panginoon, ay sa piling mo, O Diyos. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan na patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa at hawak-hawak po namin, O Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya, O Lord God, maluwalhati ka po at malakita sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at ibinibigay ko po sa iyo ang taas ko sa pangalan ni Jesus. Amen.